Magluluto nga pala ako ng ginisang ampalaya dito. Bale, pinagsabay ko na yung bawang at sibuyas. Ganon din naman yun, ipagsabay mo ng gisa-gisahin yan. Hinahalo-halo ko na nga siya para maluto ng maayos bago ko ilagay itong ampalaya. Gusto ko sa ampalaya nga pala ay half cook lang. Halu-haluin mo lang siya, hindi ko na rin siya nilagyan ng sahog. Okay na rin yung pork cubes kasi nga may partner naman na crispy pork loin yan. Lagyan mo na lang siya ng pork cubes pero wag mo na siyang lalagyan ng ibang pampaalat kasi malasa na yan, sakto na yan sa isang cubes para sa ganyang kadaming ampalaya. Lagyan mo na rin siya ng ground pepper and i-mix-mix mo siya para mag-corporate yung lasa ng cubes and peppers. Yung version na to is kinaya ko lang sa luto ng asawa ng sister ko. Kasi ganito yung gusto kong ampalaya. Yung half cook lang tapos walang maraming arte. Yan, nilagyan ko siya ng 2 itlog. Sakto na yan sa ganyang karami ng ampalaya. Yung ampalaya na mapait pero walang arte, di mo kagaya, charis. Lalagyan ko muna siya ng konting water dyan at medyo hahaluin bago ko ilagay yung itlog. Ang purpose ng water para medyo maluto ng onti yung ampalaya. Ma-half cook lang siya. Yan, ilalagay mo na ngayon yung egg, then imimix mo siya ng konti-konti para hindi pumait. Sabi nila, pag nagluluto ka daw ng ginisang ampalaya, huwag mo raw haluin ng haluin kasi papait daw lalo yung ampalaya. Habang minimix mo siya, ang titignan mo lang dyan na maluto yung egg dyan sa ampalaya. Pag naluto na yan, ayun, tapos na. Pwede na. After ng gulay, papartneran natin siya ng crispy pork loin. Kasi sa Kapampangan, kapag may gulay ka, matik may partner yan na isda o kaya karne. Ganon din naman pag ang purpose mo ay ulam mo ay prito, syempre may gulay din yan. No, painit na tayo ng mantika. Habang nagpapainit nga tayo ng mantika, na-marinate ko na nga pala yan sa patis, ginadgad na garlic at pepper ng 3 hours para malasa na. Habang nakasalang yung mantika, i-ready na natin yung egg at saka cornstarch para mamaya dire-diretso na yung pagluluto natin. Cornstarch nga pala yung gagamitin ko imbis na flour kasi gagamit na ako dyan ng Tasty Boy. Favorite ko kasi yung Tasty Boy pag sa mga prito-prito. Like yan, pag gumagawa ko ng mga filet-filet at sa mga fried chicken, yun ang ginagamit ko. Then dadagdagan ko na lang siya ng pepper. Di ko na siya nilalagyan ng salt kasi nakamarinate na yung karne. Which is malasa na siya. Plus yung Tasty Boy. I-mix mo lang yung flour para even na yung lasa. Then, pag prepare na lahat yan, dire-diretso ka na makakaprito. Bago ka pala magpiprito yan, ititest mo muna yung palad mo dyan. Pero wag naman sobrang lapit kasi baka mapaso ka. Para maramdaman mo kung mainit na yung mantika. Then, i-dredge mo na ididip mo na yung karne sa egg. Then ginawa nating mixed flour bago mo siya ilubog sa mantika. Hinaan mo muna yung apoy kasi baka masunog agad yung piniprito mo. So ngayon naisip kong lutuin kasi may bisita kami si Tia Esther. Matutulog siya sa amin, makikisabay siya papunta ng Pampanga dahil nga piyesta. Naisip ko na lutuan siya para sa amin na lang siya magdi-dinner. Lately ko lang natuklasan na masarap pala ang pork loin pag ganitong iprito mo siya, lagyan mo ng breading. Usually kasi ang common naman is yung breast na naka-fillet para gawing ganito. Pero kasing lambot din siya ng chicken, yung breast fillet. Kaya naisip ko na gayahin siya. Tapos pwede naman pala masarap din siya. Okay din pala yung pork loin kasi nga umiiwas ako sa mga baboy na may taba kasi nga high blood ako and para na rin
Di kumain si mama ng bawal, naman si mother pasaway. Eto na nga natapos na maprito yung pork loin. So, piniplating ko na siya. Na-miss ko yung course ko kasi 'pag naalala ko na kapag tapos na kami magluto, ipi-plating na siya. Akala ko nung college ako hindi ako magaling sa plating, binabawi ko na lang sa lasa. Sa lasa at uniqueness, minsan kasi may ingredients na ginagamit dun na kakaiba, kumbaga with a twist. Pero itong niluto ko ngayon, simple lang naman na lutong bahay which is healthy, ginisang ampalaya at may partner na pork loin.